pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Hindi po sagabal ang walang ilaw, liwanag man, o yung audio natin, wala tayong microphone sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ngayon po, meron pa tayo dito isang aralin. Sabi po sa Ebanghelyo o sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 4, versikulo 13 hanggang 25. Ang sabi po ganito, sapagkat hindi sa pamamagitan ng kautusan ginawa ang pangako kay Abraham o sa kanyang binhi na siyang magmamana ng sanglibutan, kundi sa pamamagitan ng katwiran ng pananampalataya. Bakit po sinasabi dito, hindi sa pamamagitan ng kautusan? Dahil po, ang kautusan ay dumating sa panahon ni Moises. Nung panahon ni Abraham, wala pang kautusan. Kundi, isang pangako lang ang ipinagkaloob kay Abraham. Sabi dito, tuloy natin. Sapagkat kung silang nanga sa kautusan ay siyang mga tagapagmana, ay walang kabuluhan ang pananampalataya at nawawalang kabuluhan ng pangako. Sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit. Datapwat kung saan walang kautusan ay wala rin pagsalangsang. Dahil dito, sa pananampalataya upang maging ayon sa biyaya, upang ang pangako'y lumagin sa lahat ng mga binhi, hindi lamang sa nasa kautusan, kundi pati naman sa pananampalataya ni Abraham, gaya ng nasusulat. Ginawa kitang ama ng maraming bansa sa harapan ng kanyang pinanampalatayanan sa makatuwing bagay ang Diyos na nagbigay ng buhay sa mga patay at tumawag sa mga bagay na hindi pa hayag na tila hayag na. Siya na sumampalataya na nasa pag-asa laban sa pag-asa upang maging ama ng maraming bansa, ayon sa sabi, magiging gayon ang iyong binhi at hindi humina sa pananampalataya na pinalagay man ang kanyang katawang tulad sa patay, na gayon may ang kanyang siya ay may 100 taon na at ang pagkamaog sa bahay bata ni Sarah. Kaya kung titingnan po natin, nung dalawin ng anghel ng Diyos si Abraham ay 100 taong gulang na. At ang kanyang asawa ay baog. Pero, si Abraham, nung dalawin siya ng anghel ng Diyos, ipinakilala sa kanya na ang iyong asawa ay magkakaroon ng anak sa pamamagitan mo. Kumbaga, yung reaction ngayon ni Sarah, habang nasa likod siya ng pintuan na nakikinig kinakausap ng anghel si Abraham, kung kailan sa gulang mong ito at ako'y lipas na saka ako magkakaanak, patawa-tawa lang si Sarah. Pero si Abraham, sabi nga, yung di pag-asa ay naging laban sa pag-asa. Na kumbaga, wala nang chance, hindi na pwedeng magbuntis dahil nga lipas na. Pero dahil sa pananampalataya ni Abraham, nanatili yun hanggang sa mangyari ang sinabi ng anghel sa kanya. Dahil alam niya, kung sarili lang niyang kalooban, kahit anong gawin nilang pagtatalik, hindi sila makakabuo. Pero dahil sa kalooban ng Diyos, na ipinangako sa kanya na mula sa iyong binhi, na magiging katulad ng sindami ng bituin sa langit at ng buwangin sa dagat, nanampalataya po si Abraham. Kaya po, ang pinag-uusapan po dito, ang tungkol sa pananampalataya. Sabi nga, sabi dito, kung ang silang nangasa kautusan ang siyang tagapagmana. Hindi po, kasi wala pang kautusan noon. Sabi dito, walang kabuluhan magiging walang kabuluhan sana yung pananampalataya ni Abraham kung nakabatay pa sa kautusan ang pamumuhay. Pero dahil nga po,
sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng anghel na sinugo niya sa harapan ni Abraham na tinatawa-tawanan lang ni Sarah, sinampalatayanan po yun ni Abraham. Dahil bagamat alam niya na imposible sa pananaw ng tao, pero alam niyang magagawa ng Diyos. Kaya hinintay niya yung tamang panahon. At nangyari nga, nung ipanganak o naglihi si Sarah, ipinanganak niya ngayon si Isaac. Pero ano ginawa po ng Diyos sa kanya? Sinubok pa siya. Dalhin mo ang iyong anak, kumuha ka ng panggatong at mag-alay ka. Anong ginawa niya? Pasan-pasan ng kanyang anak, yung mga susunugin ng mga kahoy, at kasama niya ngayon sa bundok. Nung hiningi ng Diyos sa kanya na ialay si Isaac, hindi po siya nagdala ng isip. Bakit? Ang pananaw po kasi ni Abraham, inanawan niya na sa kanyang sarili na wala talaga siyang anak. At dahil sa kaloob ng Diyos, ibinigay sa kanya na magbuntis si Sarah para ipanganak si Isaac, okay lang sa kanya mawala uli. Basta, Diyos ang nagbigay, Diyos ang kukuha. Kaya, nung ginawa niya na yung nambana, pinahiga doon si Isaac, nung tatarakan niya na, para patayin, para maging alay sa Diyos, doon nakita ng Diyos ang katapatan ni Abraham. Kaya inaring ganap siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya po, hindi pa siya mula sa kautusan. Kasi po, ang kautusan ay, ito po ay gumagawa ng galit. Na kung titingnan po natin, sa pamamagitan ng kautusan, kapag hindi nasunod, yun ay gumagawa ng galit para sa kahatulan. Kaya nga po, kung titingnan po natin yung Old Testament, may mga kautusan, may mga kahatulan. Ito yung utos. Kapag nilabag mo, ito yung kahatulan. Ito yung punishment. Ganun po sa namantipan. Kaya kung titingnan po natin, yung tungkol dito kay Abraham, inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya po, kung tayo po ay nabubuhay sa pananampalataya, wala po tayo sa ilalim ng kautusan. Ibig sabihin, lahat masusunod natin dahil ang sinasampalatayanan natin ng buong sikap, walang iba ang Diyos. Ano mang bagay na ginagawa ng ating kapwa sa atin, parang baliwala na lang yun dahil sa pananampalataya. Kasi po, nananaig ang pag-ibig. Pero kung halimbawa, meron na tayong pananampalataya, tapos dinuduhagi tayo ng ating kapwa, sinisiraan tayo, tapos nagre-rebattle tayo, nagre-react tayo, sayang yung pananampalataya, iniingat-ingatan natin. Papatulan din naman pala natin siya. Kaya po doon tayo, tinuturuan dito, na kung paanong si Abraham ay nag-ingat ng kanyang sarili dahil sa pananampalatayang ipinagkaloob niya sa Diyos, na yung pag-asa laban sa pag-asa, wala na. No chance na, pero dahil sa pag-asang yan, nabuhayan siya. At nakita na ang patutuo ng Diyos. At ito na yung maraming bunga. Sindami ng bituin sa langit. Mga lahi ni Abraham. Ano ang palatandaan ng mga lahi ni Abraham? Ang ikawalong araw na pagtutuli. Kaya ngayon, papansinin natin, mga Pilipino, di ba mga tuli? Sabihin niyan, lahi tayo ni Abraham. Dahil yun ang palatandaan, ububin ng kasunduan ng Diyos sa kanyang lahi sa pamamagitan ng Abraham ang pagiging isang tuli. Ano pa sabi dito? Siya na kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos ay hindi nag-alinlangan sa pamamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas ng lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya na niluluwalhati ang Diyos. Kaya kung titingnan po natin dito, dapat po, unang-una, ilagay natin sa ating sarili na kapag pinangakuan tayo ng Diyos, halimbawa, ano ang pangako ng Diyos sa atin? Buhay na walang hanggan. Huwag yung sa hindi pagsampalataya, kundi mas lalo pa nating palakasin ang ating pananampalataya. Dahil kung papaanong kay Abraham, isang anak lang ang hiningi, ipinagkaloob ng Diyos, papaano pa kaya sa atin lahat na si Kristo mismo ang nangako sa atin ng buhay na walang hanggan, na hindi niya ipagkakaloob.
Yan po yung pinag-aasam-asam natin. Sa totoo, ang cycle ng buhay ng tao, ipapanganak hanggang kamatayan. Depende sa danas na lang natin sa pang-araw-araw, sa nakakasalamuhan natin. Pero lahat tayo ay mamamatay. Ang tanong, ano ang karugtong ng kamatayan? Sabi nga, life after death, ito yung buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Kung saan ka nagtapos nung siya'y namatay, nakapaghingi ka ng tawad, nakapaglinis ka ng iyong kalooban, ang mahalaga po dun, malinis yung puso. Kung nakapagpatawad ka sa lahat ng tao na gumawa sa iyo ng kasamaan, yung karugtong niya, yung extension doon sa everlasting life, napakaganda po yung bibigay sa atin. Buhay na walang hanggan. Yung targetin natin, katulad ni Abraham na, ang naging target niya, yung pananampalataya lang ang umiiral kasi hindi pa natin nakikita. Lakipan pa natin ng pag-asa. Sabi sa Bicol, paglaom na kahit hindi pa man natin nakikita, alam natin na pwedeng mangyari. Dahil ang Diyos, hindi po siya nagsisinungaling. Ginagawa niya talaga ang kanyang pangako. Katulad ng pangako niya kay Abraham. At lubos na nanalig na ang Diyos na nangako ay may kapangyarihan makagawa noon. Totoo po. Kung nagawa nga kay Abraham, mas lalong magagawa din doon sa mga taong tapat na naglilingkod sa kanya. Ano pa sabi dito? Dahil dito, ipiniling naman na katwiran sa kanya, ngayon, hindi lamang dahil sa kanya'y isinulat na sa kanya'y ibinilang, kundi dahil din naman sa atin na ibibilang sa ating mga nagsisisampalataya sa kanya na bumuhay na maguli sa mga patay kay Jesus na ating Panginoon. Kaya po kung titingnan po natin, ang pagdating ng ating dakilang Panginoon, isang pamamaraan yun para baguhin yung pakikipagtipan ng Diyos sa tao. Kasi po, ang unang pakikipagtipan ng Diyos sa tao, may mga kautusan, may mga kahatulan. Ipinanganak si Jesucristo na buhay sa ilalim ng kautusan. Pagkatapos ng ating dakilang Panginoon tumanggap ng kanyang ministeryo, napabautismo, nangaral naman siya ng salita ng Diyos. Ito na yung bagong pakikipagtipan sa tao. Kasi sinasabi, narinig niya isang sinabi, ibigin mo yung kaaway. O taputan yung kaaway. Ngayon sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Kung dati noon, mata sa mata, ngipin sa ngipin, ngayon sinasabi niya na dapat huwag na natin kaputan ang ating kapwa. Kundi mahalin natin ang ating kapwa. Larawan din siya ng Diyos na pinagkalog para maging kapiling natin sa loob ng ating tahanan, komunidad. Tao rin sila. Kaya ituring natin silang mahal sa buhay. Kaya ang ating dakilang Panginoon, nung pagpunta rito, nangaral siya ng mabuting balita. Ito na yung pagkikipagtipan o bagong pagkikipagtipan ng Diyos na pinuputol niya na kapag nagkasala ang tao, mag-aalay ka ng handog na susunugin ng mga saserdote. Punong saserdote. Ngayon, nung pumasok sa tabernakulo si Kristo, hindi hayop o dugo ng hayop ang kanyang inalay, kundi ang kanyang sariling katawan. Ibinuhos ang kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya binago niya yung pag-aalay, hindi na hayop, kundi yung sarili niya ng katawan. Siyempre, pag binago mo yung pagkaserdote, dahil sa serdote nagsusunog ng mga hayop, binago mo rin ang si Kristo ng dakilang saserdote na nag-alay ng kanyang sarili, kaya kailangan niya mabaguhin ang mga kautusan. At ang kautusan na yan, ito na yung kautusan ni Kristo. Under Christ's law, ito na yung sinusunod natin. Na marami po yan mula sa Mateo, kumpleto po yan. Nandiyan lahat yung mga kautusan ni Kristo. Yung pag-ibig sa kapwa. Na dapat, hindi na wala ng kaaway, hindi na tayo nagkipagtalo, hindi na tayo pinanggagaling ng kapapahamak ng kapwa, dapat ganun na.
pag-ibig na ang umingiral sa bawat isa sa atin. Ito na yung pinakamahalaga sa panahon ngayon. Kaya po, si Kristo, nung mamatay, siya ay naging pangunahing bunga sa mga patay, na nabuhay na mag-uli sa mga patay. Kung papaano siya nabuhay na mag-uli sa mga patay, ganun din po ang kalalagyan ng mga nagsisisampalataya kay Kristo. Ito na yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Ang pagkakaiba lang natin kay Kristo, si Kristo dumiretso sa dun sa kanan ng Diyos, tayo mag-aabang pa hanggang sa maipangaral na ang mabuting balita sa lahat ng mga bansa at pagkatapos niya sa kanan yung pagbabalik niya o yung paghuhukom. Kaya habang dinadagtan pa tayo ng aral ng salita ng Diyos, saan man na lugar, palengke man yan, simbahan, terminal o kung saan-saan pa man na ipinapangaral ang salita ng Diyos, huwag nating titingnan ang mukha ng nangangaral, kundi ang laman ng mensahe ng kanyang sinasabi. Ito yung Ebanghelyo. Kasi po ang tao, likas na kasi natin sa atin, kapag nakarinig ka ng Ebanghelyo, ang unang papasok sa isip, ano kayang relihiyon to? Huwag tayong humatol. Tanggapin lang natin yung aral na ipinapangaral. Dahil po, isa lang naman ang iglesyang itinatag ni Kristo. Tao na lang ang nagpadami. Na nag-iba-iba ang pananaw, ang mga doktrina, pero iisa lang ang pinanggalingan ng lahat ng Diyos. Tuloy natin. Kundi dahil din naman sa atin na ibinibilang ang ating mga nagsisampalataya sa Kanya'y nagumuhay na mag-uli sa mga patay kay Isus na ating Panginoon, na ibinigay dahil sa ating mga kasuwayan at binuhay na mag-uli sa ika-aring ganap natin. Kaya po yung sakripisyo ni Kristo, para sa atin yun. Ang pagkakaiba lang noon, nung nasa ilalim ng kautusan, kasalanan muna bago pagtubos. Kay Kristo, nauna na yung pagtubos 2,000 years ago bago pa tayo nagkakasala. Kaya ilalakip na yung dito yung pananampalataya na sa pamamagitan ng kanyang pagbuwis ng buhay, kasama tayo sa pinatawad na niya. Siguro po hanggang dito na lang, pakikibagi natin sa oras na ito. Salamat sa Diyos. At ano man mga kahilingan natin, idulog po natin yung sa lahat sa Diyos at ipagkatiwala natin sa Kanya. Sa ngalan ni Kristo, salamat at mapagpalang araw sa bawat isa.